Tayo manalangin. Panginoong Diyos, maraming salamat sa oportunidad na tumayo sa pulpitong ito. Nawa hindi namin makalimutan kung gaano kami pinagpala, kinahabagan at biniyayaan na makinabang ng inyong salita. At na maging kaming mga tumatayo dito, isang malaking pribileyo na kahit kami ay hindi karapat-dapat, ay tinawag mo kami at maging tapat sa gawain ng paglilingkod at pangangaral ng inyong salita. Hiling namin ay ang inyong salita na punong-puno ng kapangyarihan at kung saan mo itinali ang inyong sarili, ang kapangyarihan mo ay maranasan naming lahat. Ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu na nagbibigay ng kaliwanagan, makita namin ang liwanag sa isa sa napakagandang passages sa buong Biblia. Kaya Panginoon, mag-minister ka sa amin at ang aming mga puso nawa ay mababa at maging handang tumanggap ng inyong salita. At tanggapin si Jesucristo. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Wala pa ring tigil ang kaguluhan sa Middle East, especially sa bandang Iran at Israel, at there's no end in sight sa war na ito. For sure, marami ang nagsasabi ng mga Kristiyano, lalo na mga majority ng evangelicals, ito ay prophecy-related, ang kaguluhang ito, dahil ang Israel ay isang holy nation pa rin hanggang ngayon. At nandito ang Jerusalem, ang holy city, at nandoon ang mga holy sites ng Christianity. Base sa pananaw na ito, ang present Israel ngayon, na very obvious na isang apostate nation na hindi naniniwala sa salita ng Diyos, pero may mga evangelicals, they believe that that is still a covenant people of God. In fact, usapin ngayon sa Amerika na kapag ikaw ay dininay mo ito, basically pag dininay mo ang dispensationalist position, you are being anti-Semitic or lumalaban sa Israel. Ito ay isang malaking charge na hindi na magandang patulan, pero very problematic ang ganitong pananaw dahil ang Israel mismo ay isang bansa na tinalikuran ang Diyos at ang Diyos mismo, hindi ang final destination ng prophecy at ng fulfillment na yon ay yung physical nation mismo. Dahil according sa Romans 9 ay ang mga galing kay Abraham, by faith ang silang mga tunay na anak ng Panginoon at sila ang people of God. Even though na hindi sila physically nanggaling kay Abraham at kay Jacob. So, gusto kong ipakita sa inyo na kung pagtitingnan natin na si Kristo mismo nagsabi na ang pagdating ng Son of Man ay nagdulot ng transition at drastic change na nangyari ang fulfillment ng sabi niya sa Samaritan woman, darating ang panahon, hindi na kayo sasamba sa bundok na ito at sa Jerusalem, hindi na magkakaroon ng pinaka-centralized na pananambahan because according kay Jesus mismo, it will be the presence of Christ and the Spirit's presence ang siyang magdedetermine na ang isang pananambahan ay galing sa Diyos. In other words, sa Christianity, wala nang sacred place, wala nang sacred grotto. Hindi tayo mga Muslim na kailangan pumunta sa Mecca o kaya naman ang mga Kristiyano ay pupunta kailangan sa Jerusalem. This is, in short, basically the change that was brought to us by the incarnation, or in the language of our text, when God became flesh. That is the very thing na sinasabi ng Panginoong Hesus. Basahin natin itong isa sa importanteng passages sa buong Bible at ang siyang pinaka-panghuling bahagi ng prologue sa verses 14 to 18 ng chapter 1 ng John. And the Word became flesh and dwelt among us, and we have seen His glory, glory as of the only Son from the Father, full of grace and truth. John bore witness about Him and cried out, "This was of He of whom I said, He who comes after me ranks before me, because He was before me.
For from His fullness we have all received grace upon grace. For the law was given through Moses, grace and truth came through Jesus Christ. No one has ever seen God, the only God who is at the Father's side. He has made Him known. This is the inspired, inerrant, infallible Word of God. So si John, he brings his theological prologue into its end at pinoproclaim niya yung wonder of wonders. That is the incarnation. Wala nang iba kundi itong nakakapanggilalas na katotohanan na ang eternal pre-existent Logos who created the world and was already existing before there was even a beginning, sabi niya dito sa verse 14, He has now come in history and became flesh. Now, di ba nabanggit ko sa inyo na ang John ay sinulat bilang last story of the life and works of Jesus despite having 3 Gospels already. At ang reason ay ni John is to add more information about the gloriousness of Jesus which were not covered by the 3 synoptists o yung si Matthew, Mark, and Luke. Ang pinaka-purpose kasi ni John dito is very clear. So that everyone who reads might believe na si Jesus ang Son of God and therefore, siya ay magkakaroon ng eternal life ang sino mang sasampalataya. So ang purpose ng Book of John is evangelistic, to see the power of Christ na magkaroon ng buhay na binago. Dito tinuturuan tayo ni Apostle John on what is the best way to see people bow down to the name of Christ. Paano nila tatanggapin ang offer ng kaligtasan? Not through less doctrine, not through other means, but through by the exposition of the life of Jesus Christ. It is not about saying less of Christ, but more about Christ. Sino si Kristo? Saan siya nanggaling? Bakit siya dumating dito sa mundo o dito sa lupa? At ano ang kanyang pinangaral? Ano ang kanyang ginawa? Sino nagpadala sa kanya? At ano ang kanyang na-accomplish? In other words, paano sasampalataya ang mga tao kay Kristo na siya ring anak ng Diyos? Kailangan ng iglesia ang isang robust at isang high view of Jesus Christ. At ito yung ginawa ni Apostle John sa Gospel of John. Ito yung pinakasagot mo kung nais mong magkaroon ng buhay na walang hanggan. Hindi, ito ang need mong mapakinggan. Ito ang need mong malaman. Ito ang need mong maunawaan at sampalatayanan. Christ alone is our hope in life and death. Kaya last week or last time, we said na yung eternal Logos ay pinroclaim ng kanyang forerunner na si John the Baptist, pero nagkaroon ng 2 uri ng reception sa kanya. Yung sarili niyang mga tao, they rejected him, but God's sovereign purposes cannot be thwarted. And so, may mga tumanggap pa rin sa kanya, ang mga Gentiles at karamihan sa kanila mga Hentil, and to them, He gave power to become the children of God. Now, yung passage natin is simply the summary of the first 13 verses na nabasa natin. Only fashioned in fresh language at Old Testament imageries and quotation. Ang eternal Logos, ang sabi natin last time, He came to the world as light in this dark world. Now, ang passage natin, it explains paano dumating ang Logos na naging liwanag sa madilim na mundo. At sabi sa verse 14, nangyari ito by becoming flesh, by becoming man. After being used sa opening verses yung Logos, di na natin nakita yung word na Logos. Dito na lang sa verse 14 na nag-reappear ang Logos, and shockingly, it says na itong pre-existent Logos na siyang kasama ng Diyos, na siya din ay Diyos, naging sarx. That's the Greek word for flesh. 2 yung word dito na pwede. Kung sabihin mong body, pwedeng sabihin soma. Pero ang ginamit sarx. At ang sarx, ito, ang ibig sabihin nito ay flesh, karne.
At ang tinutukoy nito ay yung pagiging frail ng tao, pagiging weak ng tao. Kaya very shocking na si John gagamitin niya na ang Diyos, He assumed sarx. He assumed the human nature. It is shocking dahil pinaka-highlight ng prologue ay yung pagiging Christological o yung yung pagkatao at yung gawa ni Kristo. Pero si John, hindi siya natakot na sabihin that the Word became flesh. Alam niyo, si John hanap ng terminologies, lagi siyang nagkukulang. May dalawa lamang na equivalent ang prologue sa buong New Testament patungkol sa gloriousness ni Christ. Ito yung mga hymns about Christ sa Philippians 2:5-11 at yung Colossians 1:15-20. At narito ang pinakamatinding revelation sa lahat. A mind-boggling truth that no one expected. There are only few mysteries and miracles that have ever happened in this world kasing level nitong nangyari at sinabi sa John 1:14. That the truth that God became flesh, the transcendent, heavenly, eternal Son of God assumed the human nature of weak and frail humanity. Napaka-scandalous nito para sa mga Greeks because the Greeks believe na ang tao at ang flesh ay laging sinful. Kaya hindi pwede ang Diyos ay magkatawang tao. Pero bakit ginawa ito ng Diyos? Bakit ni-risk ni John na ma-irritate yung sensibilities ng mga Old Testament Jewish people at ng mga Greeks nung panahon na ito? Walang makakapag-isip na Jewish person na isipin na ang Diyos ay tao because according sa kanilang monotheism, God cannot be man. At ang Diyos ay spirit. Alam nila yan. So even the Greeks, they will reject this. Pero bakit ni-risk ito ni John na sabihin that the Word became flesh according sa prologue? Well, ito yung magiging message natin so that God would be able to give man something that he has not yet received before this. That the infleshing of God, man has received the greatest of all blessing. That is the message. God becoming flesh is the greatest of all revelation so that man may receive the greatest of all blessings. Well, yung mga na-receive natin na mga blessings from Hebrews sermons ni Brother Jai ay in-expound and extol ang person and work of Jesus Christ. And rightly, he said na the final revelation, the greatest revelation ay ang Son. Noon, gumamit ang Panginoon ng mga iba't ibang uri ng pangungusap sa panaginip, sa salita, sa propeta, sa mga kahit pa sa isang asno, ginamit niya ito para i-reveal ang kalooban niya. But now, sabi niya, in these last days, He has given us His Son. Dito siya nagsalita. And according dito sa John, na magiging complementing sa Hebrews 1, ang greatest of all revelation is the Son of God, Jesus Christ. At bakit ito ginawa? At ni-risk ni John na sabihin that God became flesh, na nag-assume ng human nature ang Diyos. Well, to help us understand that this is indeed the greatest of all revelation so that man will receive the greatest of all blessings. Hindi lingid sa kaalaman na tinuturing ang incarnation the greatest of all miracles. Ang sabi ni C.S. Lewis, this is the grand miracle. Very shocking ito. Okay pa sana kung sabihin na the Word just parang sinuot lang yung manhood, pero o kaya naman yung Word in-adapt yung parang body para masatisfy ang mga Greeks dahil ayaw nila na yung konsepto na ang Diyos magiging tao, pero masyadong precise at hindi umiwas si John. Handa siya maging controversial sa katotohanan dahil yung ginamit niyang sarx, ang literal meaning nito is karne o malaman na bahagi ng katawan. In other words, ang buong katawan, which means totoong tao, ang Panginoong Jesus. Ang Diyos, bagamat sa language ng mga theologians, ng classical theology, ang tawag dito is terminative
assumption, terminative assumption, which means yung human nature talaga ng Panginoon. Nag-assume ng human nature, that's the best language, pero we understand ang ibig sabihin dito ni John na hindi siya phantom, hindi siya parang multo, hindi siya something na appearance lamang, totoong nagkatawang tao ang Diyos. Madalas sa Bagong Tipan, ang word na sarx ay ginagamit in a negative term, pero dito ginamit siya para ipakita na totoong naging tao. He assumed this very weak nature. Kaya ang Diyos nawa sa kanyang kataas-taasan at kabanal-banalan na pinili niyang ma-identify sa laman, sa flesh, mahina, marupok, mababa, para saan? Para matanggap natin ang pinakakakaiba at dakilang pagpapala. Now, siguro ang tanong natin, ano yung mga dakilang pagpapala na dinala ng incarnation? Well, marami ang pagpapalang dinala ng incarnation. Ang gusto lang nating makita ay yung mga nakalagay sa John 1:14 to 18. Marami dito sa John 1:14 to 18, pero kukunin lang natin yung top 2 na sa tingin ko ay makikita nating mga malalaki at greatest of all blessings, the 2 new covenant blessings dito. Una, unexpected communion with God through the Son. And number 2, unprecedented communication of grace by the Son. So, una, unexpected communion with God through the Son. Bakit nagkatawang tao ang Diyos? Maraming sagot. Punta ka sa Hebrews so that He might fight death, para magkaroon siya ng laman, siya ay labanan ng kamatayan, para maging tagapagligtas natin sa Hebrews 7. Maraming mga reasons, pero dito nagkatawang tao siya, number 1, para magkaroon ng unexpected communion with God through the Son. Ang sabi sa verse 14 dito, and the Word became flesh and dwelt among us. And we have seen His glory as the glory of the only Son from the Father, full of grace and truth. Take note of the word dwelt. That is the word for tabernacle. Tabernacle sa Old Testament. Nilist ni John dito yung first consequence of the infleshing of God. At ang sabi niya, it is that God made tabernacle with man. This is an Old Testament language for the Shekinah glory. Well, yung sabihin na word became flesh, they saw with their very eyes. Naging eyewitnesses, di ba sila John? Kaya sa 1 John, ganun din. Kami ang nakakita, totoong tao ito, as part of the authentication. Itong statement na ito, this is the most significant and most memorable word ever penned, sabi ni Bruce Milne. Its implications are limitless. It has provided the church over the centuries with a key to understanding the mystery of Jesus Christ. It represents the heart and the climax of the gospel. The remaining 20 and half chapters will be spent unfolding its significance. End quote. That is the word became flesh. Ito daw ang mystery of all mystery. Kaya yung word na was made, that is the verb na nag-express na yung person na ito or thing na changes its property and enters into a new condition, becoming something that he was not before. Hindi nawala ang kanyang pagka-Diyos, kundi nag-assume siya ng human nature, something na wala ang Diyos dati ng ganong nature, yung divine nature nagkaroon ng human nature sa iisang person. In the words of Augustine, remaining what he was, becoming what he was not. Ang nakita ng mga apostles, hindi lang isang half God, half man. Hindi isang divinized person, hindi humanized divine being, kundi Diyos, tao sa isang persona. Pero gusto kong focus dito, mga kapatid, yung word na He dwelt among us. Gusto kong makita ninyo na ang desire at ang aim ng incarnation dito ay yung communion na pinag-uusapan even sa Old Testament at noon pa. Problema na itong communion na ito mula nung pumasok ang kasalanan sa mundo. Let me just have a biblical theology here.
Yung word dito na ginamit na He dwelt among us is the Greek word eskenosen. That is, He made this dwelling. Ang literal nito, He pitched a tent. Nag-tent ang Panginoong Diyos, nag-tabernacle, but this is a verb, kaya tabernacled among us. At dahil ang word niya, eskenosen, to have one's tent, to dwell, ang logos ngayon ay namuhay sa kanyang tent kasama natin. Because pitching tent means coming to be fully part of the world in which you live and minister. Dati nandun siya as a spiritual being, divine being from all eternity, pero dito, nag-pitch ang kanyang tent, nagkatawang tao siya. Sa Greek-speaking Jews at sa mga ibang readers ng Old Testament, mapapansin nila, yung word na ginamit ni John ay maaalala nila yung Old Testament. Because yung Greek word niya ay eskenosen. Kasi yung word na eske, ang word na eskene, yan yung salita nila sa tabernacle na pinatayo ng Diyos sa Exodus 25 verses 8 to 9. Ang utos na yun na itayo ayon sa disenyo ng Diyos hanggang sa kaliit-liitan ay para nandoon ang presensya ng Diyos. In other words, ang word na skene or sakan, pagdating sa root word niya, ay gamit ng Israel para sa language ng pagtira ng Diyos kasama ang Israel. Pagre-residence ng Diyos, pagtatabernacle niya. At ang kalwalatian ng Diyos ay tumitira, nananahan sa tabernacle or doon sa temple. At ano yung word doon? That is the word Shekinah glory. Ang Shekinah glory, that is the special presence of God. Nandun yun sa Holy of Holies. Nandoon yun sa kung saan man ang pinaka-presensya ng Diyos with His people. And what did they see? Ang sabi dito sa verse 14 na binasa natin, we have seen His glory, glory as of the only Son. Nung nakita daw nila si Jesus, nagkatawang tao, nakita daw nila yung glory na nakikita sa Holy of Holies na hindi pwedeng makita ng mga tao, na kailangan pumunta sila doon at kailangan i-represent sila ng high priest. But now, when the Son of God became man, nito mismo daw ang glory na nakita nila, the glory of the only Son of the Father. Probably ang tinutukoy niyang glory dito na ng anak is the glorious works of His miracles and also yung kanyang death on the cross. Di ba? Hindi naman nila naintindihan lahat yung ginawa ni Kristo, pero naintindihan nila later on nung nag-resurrect na siya, nakita yung glory. Hindi yung glory na parang lumiliwanag lang, but si Kristo mismo, nakita nila yung glory ng Diyos. Kaya dito mga kapatid, sinabi niya sa verse 14, itong Son of God na to, full of grace and truth. Now, the only Son, sa stronger manuscripts ay the one and only who came from the Father, that is the monogenes, that is the begotten Son of God. Pero sabi niya dito, full of grace and truth. Similar to sa Old Testament, sa Exodus 33:19 na si Moses, nakita niya yung blaze ng nature ng Diyos at pinroclaim niya, the compassionate and gracious God, slow to anger, abounding in love and faithfulness. In other words, doon nakita nila yung Son of God na nagkatawang tao. Ito mismo nakita nila na parang nakita ni Moses na dumaan ng Diyos. Nandoon ang Shekinah glory. Nandoon sa temple na hindi pwedeng makita, biglang nasilayan na nila at nanahan ng Diyos. Ang pinaka-issue dito, ang presensya ng Diyos ay kasama nila. Di ba ang presensya ng Diyos nasa lahat naman ng dako yan? Now, that is true if you're talking about the immensity of God, that God is in every place beholding the good and evil. Pero pag sinabi mong presence of God, that is the special presence of God with His people na nagko-commune ang Diyos, nagko-commune ang mga tao sa Kanya, binibless niya, pinagpapala niya, or pwede nating sabihin, pinapabanal niya. Kung paanong na-expose itong si Aaron doon at nagliwanag pa yung mga mukha nila sa transfiguration, yung glory na nakakaapekto sa kaluluwa ng tao, this is what we're talking about. This is the exposure ng glory na nakita
through the Lord Jesus Christ. At sabi niya doon, nung nagkatawang tao ang Diyos, ito yun, yung presensya ng Diyos kasama natin para magkaroon ng communion. That is the point. The incarnation brought to us a kind of communion with God that was never been and never thought as possible. Hindi inakalang magiging posible na ang Diyos ay magkakaroon ng ganitong communion with us. Think about it. The thought of God dwelling with man was something na we have seen beautifully displayed. Kailan? Kailan mo nakita na freely ang presensya ng Diyos nagko-commune sa tao? When was the last time you've seen that in the scriptures? Na freely, walang harang, walang makapal na tela, walang ganong hadlang, hindi kailangan na mediator. The last thing that we've seen, this is in Genesis 2, before the fall. Doon sinabi ng Diyos, God put Adam in the garden to dress and keep it. And the word keep is actually the word used for priestly service. In other words, Adam was working in the garden and also at the same time worshiping in the garden. Kaya nga meron ng Sabbath, meron ng one day, sa 7 araw meron ng pahinga noon because merong pag-worship na even before there was a fall. But that was disrupted because of the fall. Kahit nandun na yung presence ng Diyos, nasira yan, the dwelling presence of God ay na-disrupt dahil nung tao ay nagkasala, pinalaya siya sa presensya ng Diyos. That's what you read in Genesis 3. They were exiled mula sa presensya ng Diyos. At alam nyo, mula noon, tingnan nyo to. Mula noon, Genesis 3, the dwelling presence of God with man ay naging isang napakailap na realidad sa people of God. The dwelling place of God is something that is consciously chronicled sa whole redemptive story natin. Mula sa Genesis hanggang sa Revelation, actually sabi ni G.K. Bill, the dwelling place of God is always there. Lagi siyang hinahanapan. Saan natin makikita? Saan ito makita? Because the dwelling place of God is always part of the people of God. Hindi pwedeng walang presensya ng Diyos kasama ang bayan niya because without the presence of God, there would be no people of God. Kaya nananahan ng Diyos kasama nila, but always, dahil nagkasala ang tao, through some mediation at restricted way, because God is holy and man is sinful. Kailangan ngayon ng priest, nung nawala ang Garden of Eden, ang nangyari ngayon ng tao, ang presensya ng Diyos saan? Nandun siya sa pillar of fire, pillar of cloud, pero pagdating sa tabernacle, hindi sila nakakapasok doon sa Holy of Holies. Pagdating sa temple, ay hindi rin sila makakapasok. Kailangan ng priest, kailangan na may namamagitan ngayon sa Diyos. Hindi na sila pwedeng basta-basta lumapit sa Diyos. Kailangan na ngayon na hindi ka basta makakapasok sa special presence of God because of your sin. But now, sabi ni John chapter 1, with this infleshing of God, God Himself, sabi niya, tabernacled among us. This is so glorious. Parang sinasabi niya, binalik ng Diyos ang Shekinah glory. Ang Shekinah glory hindi na nakatakip ngayon na makapal na tela. Hindi na ngayon nakatakip na nakahiwalay kina Adam at Eva na pinalayas sila. Na ang Shekinah glory na nanahan ngayon dito sa pagkatao, dito sa person ni Kristo. Something that has been the ultimate plan of God noon, ngayon nakita na natin, this is so unique and unexpected kind of communion with God ay magiging posible because of Jesus Christ. No wonder, ang isang pangalan ni Jesus sa John chapter 1 ay Emmanuel, which means God is with us. God's presence, Shekinah glory is with us. In other words, ang Diyos ay kasama na lagi ng kanyang alagad. Hindi na sila iiwan. Matutupad na ang isa sa pinakaplano ng Diyos. And that is, manahan kasama ng Diyos ang tao para magkaroon ng communion ng tao with God. Pag binasa mo ang mga Puritan, especially si John Owen, ang masasabi niyang pinakamalaking issue sa kabanalan ay hindi ang pagbibigay ng pera, hindi ang paglilingkod mo,
It is actually the communion with God. Ang pagsilang or yung incarnation ay pagsasakatuparan ng layunin ng Diyos na mananahan na siya kasama natin. Ang issue dito, yung presensya ng Diyos that would make us commune with God. Yan ang nakapanggigilalas na bagay sa Biblia, nakakatakot, nakakasabik. Sabi niya dito, nakita yung kalwalatian as the glory of that Son of God. Exclusively si John, nakita na nila yung glory ng Panginoon na saksiyan nila. Ngunit sabi niya, dito kay Jesus sa kanyang pagdating, the Shekinah presence ay wala na sa tolda ng templo, wala na din sa kung anumang lugar yan, nasa person na ni Jesus Christ. Kaya sabi sa Colossians 2:9-11, for in Him the whole fullness of deity dwells bodily. Ang kapuspusan ng pagka-Diyos nandoon sa kanyang katawan, nandoon sa kanyang persona, kay Jesucristo. Kaya kung noon ang presensya ng Diyos ay pumupugnaw ng makasalanan, pumapatay ng mga taong makasalanan, pag ito ay na-expose harap-harapan, walang mamamatay na tao. Sabi niya dito, wala nang, sabi ng Hebrews 12, wala na daw mamamatay na tao, wala na daw hayop na mamamatay, pagkahawak nila ng banal na bundok dahil kay Jesus. Sa bagong tipan, sa New Covenant, mabubuhay ang titingin imbes na mamamatay. Noon pag tumingin ka sa kabanalan ng Diyos, mamamatay ka. Pero ngayon pag tumingin ka kay Kristo, sa Diyos through Christ, hindi ka na mamamatay, ikaw ay mabubuhay pa. Noon, nagpakita ang Diyos sa kay Moses, sa presensya niya, ang buong bundok ay naging banal, hindi siya naging intrinsically na banal na parang kabanal-banalan ng bundok na to. Naging banal siya because of the presence of God, na ang sino mga hawak kahit sa paanan ng bundok mamamatay. Ganito ka-dangerous ang kabanalan, ang presensya ng Diyos sa makasalanang tao. Kaya sabi sa Hebrews 12, wala nang mamamatay dito sa presensya ng Diyos dahil si Kristo ay magiging tagapamagitan natin. Posible na pala ngayon ang kakaibang communion with God na hindi posible noon. Pag nag-commune ka sa Diyos, mamamatay ka. But now when you come to Christ, the very presence of God is with us in a way that was never been available and never possible before. Paano mangyayari yan? Nasa langit na si Kristo. Nung nandun si Kristo, nakita nila yung kanyang mukha. Nasa transfiguration, nakita nila yung foretaste ng ganong glorified Christ. Well, sa atin ngayon, paano? Christ, here's the answer. Christ has promised His presence with His people. When we gather together now in worship as the new covenant people of God, there is the very presence of God. Not anymore through shadows, not anymore yung mga similitudes, not anymore symbols. No, the special presence of God that was in Eden before, that was in the pillar of a cloud, the pillar of fire, nasa yung Shekinah glory nasa tabernacle, ang Shekinah glory na nasa temple, ang Shekinah glory na kay Christ, na ngayon ay nasa langit, biglang nandito na ngayon when the people of God gathers for worship. The new covenant people of God. Ito yung mismong sabi ni Jesus sa John chapter 2. There will come a time na hindi na sila sasamba dyan. But sino mang sasamba, he will worship God in spirit and in truth. In other words, when the people of God right now gathers together, katulad ng ginagawa natin ngayon, the Shekinah glory is here. The presence of Christ is with us. Yung special presence ng Diyos. Siguro, isipin nyo, ano ngayon kung nandyan ang special presence of God? Una, dapat kang magulat at magtaka, bakit hindi ka nangingisay ngayon at namamatay? Dahil kung ang special presence ng Diyos ay nandito ngayon, nasa Old Covenant tayo, we are all dead right now. Ikalawa, kung nandito ang special presence of God, ano ang meron ngayon? Ano ang magpapala mo?
Well, ang mapapala mo is you will have an opportunity to commune with God in a way na hindi naranasan ng mga ibang tao noong unang panahon. Basahin ko yung napakahabang paragraph ng Hebrews 12:18 to 24. Sabi niya, "For you have not come to what may be touched, a blazing fire and darkness and gloom and a tempest and the sound of a trumpet and a voice whose words made the hearers beg that no further messages be spoken to them, for they could not endure the order that was given. If even a beast touches the mountain, it shall be stoned. Indeed, so terrifying was the sight that Moses said, I tremble with fear." Kinwento niya yung Old Covenant incident na kung saan nandun sila sa mountain, natakot ang Israel at sabi niya, Moses, baka pwedeng huwag nang magsalita ang Diyos, natatakot kami. Hindi na kami pupunta doon, ikaw na lang ang magsalita. Through us, magkaroon na lang kami ng mediator kasi nakita nila may mamamatay kapag nag-touch sila doon sa bundok. Narinig nila ang boses ni Yahweh na parang dumadagundong, kumukulog na salita. That even a beast touches the mountain, it shall be stoned. Oh, the good news, the redemptive story or the redemptive point dito sa text ay nung sinabi ng Hebrews 12 yung word na but. Ang sabi niya but. Para sinabi niya ito yung Old Covenant. But now, in the New Covenant, you have come to Mount Zion and to the city of the living God, the heavenly Jerusalem, and to the innumerable angels in festal gathering, and to the assembly of the firstborn who are enrolled in heaven, and to God, the judge of all, and to the spirits of the righteous made perfect, and to Jesus, the mediator of a new covenant, and to the sprinkled blood that speaks a better word than the blood of Abel. Sinabi niya ngayon, wala na kayo sa bundok dati. Ang bundok nyo ngayon ay Mount Zion. At nandito na yung syudad ninyo ng living God. Hindi na yung earthly Jerusalem, the heavenly Jerusalem. Yung innumerable angels in festal gathering, sinasabi niya kung paano nga mga angels doon sumasamba ngayon sa Diyos. Ang presensya ni Kristo nandoon is the same presence ni Christ. Ang kasama natin, it doesn't make any difference. It's the same Shekinah glory na kapag nag-worship tayo, para daw tayo natatransport doon sa festal gathering. It's as if nandun tayo sa mismong langit na nasa presensya ng Diyos. And here actually is the bad news. Hindi tayo masyado nang gigilalas kasi nga hindi tayo na-struck dead. But you see, kung ma-struck dead lang tayo, sasabihin natin katulad ng Hebrews 12, katulad ng Old Covenant, na manginginig tayo at sasabihin na lang siguro, pwedeng mag-represent sa amin si pastor o yung mga deacons na lang. Pwede ba yung ganun? Hindi. Only the Son of God can represent us. He is the reason pagdating sa Hebrews 4 na we can approach the throne of grace because we have a high priest. Di ba yung solar eclipse, if you look directly at the sun, you may lose your eyesight. But without those eyes, hindi mo makikita o hindi mo magkakaideya ng anumang eclipse or yung beautiful sunrise at sunset. Sa pag nagkaroon ng solar eclipse, sa lunar eclipse okay lang, safe eh. Pero sa solar eclipse hindi mo pwedeng tingnan ng direct yung sun kasi sobrang liwanag, masisira yung mata mo. Kailangan mo ng special sunglass. Nang sa gayon, ma-appreciate mo, mapakinabangan mo yung beauty ng solar eclipse. Or else, that solar eclipse will destroy your eyes. That sunglass na special is the Son of God. When He became man, we are able now to receive the blessing of a holy God without us mangingisay at nanginginig sa takot. Na-absorb lang natin ang blessing dahil sinasalag niya ang curse ng isang banal na Diyos. Kaya may challenge dito, fulfill God's ultimate will in sending Christ by prioritizing the seeking of communion with Him. Pag ba sumasamba ka sa New Covenant worship, ano yung pinakahabol mo?
Well, for many years, I have to confess this. I have heard all the possible reasons and encouragement to serve God and why God came down to us. Ang dami ko nang narinig mula sa theological reasons and even practical reasons. Narinig ko na mag-serve ka dahil nilikha tayo ng Diyos. Magsamba ka because all those things. And those are good things. Narinig ko na rin yung mga practical things. Mag-serve ka para hindi ka magka-problema. Para naman magkatakot ka sa Diyos. O kaya naman para ikaw naman ay bless ng Panginoon. Usually, it revolves around the idea, karamihan ng mga reason is to save us from our sins. Just like what Hebrews 2, na sinabi niya, our salvation is mega, is rich. We can continue to dig deeper na makita natin ano ba yung intention ng Diyos, bakit Kanya niligtas, bakit nagkatawang tao, para lang iligtas ka sa kasalanan, then what? Lalimin pa natin. Dahil dito sa Hebrews, sa John chapter 1 verse 14, binabanggit niya, palalimin pa natin anong reason, anong pinaka-ultimate reason ng Diyos. Yes, of course, ang ultimate reason ng Diyos ay to glorify Himself. Pero paano siya mag-glorify? By sending God to become man so that what? Here's the answer. So that we can finally have a communion with God in the most personal way. Through the person of Christ in our union with Him. This is something that the new covenant of God has given to us. While the Old Testament saints secure ang kaligtasan nila by the virtue of the new covenant, but we have been more privileged right now in the new covenant because dito ang presensya ng Diyos ay wala na sa isang lugar, tabernacle, temple sa Jerusalem. Hindi na natin kailangan ng isang human priest na according sa Hebrews 10, those priests, they stand daily because they offer for their own sins. But here is Christ who stood before them once for all in sinacrifice niya yung sa kanyang sarili. At ngayon, through Christ, as our high priest, ngayon pwede na makipag-commune sa Diyos sa paraan na kahit ang banal na si Abraham, na si Moses na napakabanal, hindi naranasan. Sa New Covenant ay mararanasan ko ang kakaibang pagsakop ng presensya ng Diyos at sa communion ko sa Kanya. I-overwhelm ako ngayon ng presence ng Diyos sa aking kaluluwa, ng Kanyang kabanalan through His mysterious ways, through the means of the preaching of the Word and sacrament, sa presence ng Diyos sa Kanyang sa pagsamba ng people of God, ang kaluluwa ko ay tinatouch ng presence ng Diyos. Kung gamitin ko yung language ng transfiguration, parang pinapaliwanag niya. Ganito ang ginagawa ngayon sa pagsamba sa New Covenant. Huwag mong isipin na sa New Covenant worship ay para gumanda lang ang pakiramdam mo, napakababaw nun. Para lang ma-encourage, maganda yung encourage. Hindi lang of course. Pagpapala ang encourage, ba't ko nga ba sinabi? Pagpapala ang encouragement. That is one of the blessings. But the greatest is you will be exposed to the presence of God that before mamamatay ang kaluluwa na yan. But now, imbes na mamatay, mapapabanal. Ito yung nangyayari sa inyo every time you attend the worship and we are worshiping as a people of God. Therefore, mga kapatid, ang challenge, di ba, paano appreciation ngayon ang dapat na ipakita ko ngayon sa worship? Nagko-commune pala ako sa Diyos. Ito ang siyang pinaka-asamin ko pala sa pagsamba ko. Hindi ang anumang bagay sa isang church worship. Hindi kung sino man ang magtuturo marahil, hindi kung ito ay air condition, ito ay mga bagay na mga circumstantial or kung ano man, mga pagpapala man yan, blessing man ang mga yan, pero pakinggan mong maayos ang preaching. Magmakaawa ka pala dapat na huwag kang aalis sa pangangaral at sa pagsamba ng hindi mo masasabing nakapag-commune ako sa Diyos through Christ. Tulad ni Jacob, huwag mong bitawan hanggat hindi mo nakukuha ang blessing. Lalong huwag kang magpaliban sa pagsamba unless ang providence talaga naghinder sa'yo. Huwag kang maging tamad or passive or walang gana kapag worship na parang naghihintay ka na lang matapos ito. Ang presensya ng Diyos, ng kakapangilabot ito
na ngayon hindi ka nangingisay because by the virtue of the new covenant, you are being protected by the ministry of Christ. But you see, yung alertness na gagawin mo kung ikaw ay nandun sa old covenant, they were terrified that even a beast touches yung mountain, yung very presence ng Diyos. Ikaw nga kung presidente ito ng Pilipinas, talagang makikita mo, mag-aayos ka, magiging at least composed ka o kaya naman conscious ka. Anong desire, anong meron ka dapat ngayon na presensya ng Diyos, the Shekinah glory is with us, nandito. Kaya wag mo rin sayangin at mamiss ang communion with God through the sacraments. Napakahalaga ng Lord's Supper, ng sacrament ng baptism, na encounter natin na malapitan ang Diyos, nahahawakan, naamoy, nalalasahan, na-assault ng mga elements na ito ang ating kaluluwa. Maging grateful ka ngayon sa privilege mo as a new covenant believer. Napakaraming advantage, but most of all, the communion with the triune God. So, palitan natin ngayon ang definition ng na-bless ka ba sa sermon, na-bless ka ba sa worship, hindi yung ikaw ay, let's say, nagkaroon ng hope na a-answer ng Diyos ang panalangin mo, for example, sa pangangailangan mo na salapi or kalungkutan or even natawa ako doon sa part ng, no, ang magiging definition ngayon, pinagpala ka ba ng Diyos? Masasabi mo, I was able to commune with my God. Sa worship kanina, meron akong partaking, meron akong participation sa kanyang kabanalan. Naramdaman ko ang kanyang gospel truth, na intindihan ko ito. Kaya nga, di ba sabi ng 1 Peter 1:10-12, concerning this salvation, ng mga prophets, they prophesied about the grace that was to be yours. They searched and inquired carefully, pero hindi daw sa kanila para ito. Binigay ng Diyos ito para sa atin. Dahil nakita ni John mismo yung Diyos naging tao, siya mismo ay na-transform. Ganito ang nangyayari, natatransform tayo. The Word becoming flesh is usually thought of God going down in condescension in order to save man. Let me just have this final challenge dito sa first point na gusto ko maging active kayo sa pakikinig. Have you heard the word theosis? Theologically? Let me explain. Akala ng iba, nung nagkatawang tao ang Diyos, bumaba siya, kaya condescension, so therefore, ang incarnation ay actually pagpapakababa, pagkabawas. That is true because indeed, nagkaroon naman talaga ng human nature, ang eternal person ng Son of God, and now, He perfectly exists in that person with the divine nature. Ito yung wonder ng incarnation, okay? God stooping down. But, remember this, but, if you think only of the incarnation as a stooping down, then something is lost on the eternal and holy intentions of the Godhead sa incarnation. Kung isipin mo lang pagpapakababa lang ng Diyos ang incarnation, nagkakamali ka, hindi yun ang lahat ng intensyon ng Diyos nung siya ay nagkatawang tao. Hindi lang siya ang bumaba. The Word becoming flesh isn't only a kind of stooping down. Palitan natin. Or dagdagan natin. The Word becoming flesh is not only stooping down, it is actually lifting up. It is actually more of a lifting up than it is a stooping down as far as redemptive purposes is concerned. Yes, totoo ang Diyos nag-stoop down dahil nagkatawang tao siya, He assumed the nature of man at naging servant, pero that is about Him. But what about us? Nag-stoop down ang Diyos, pero nangyari sa incarnation is actually a lifting up. Ang intention ng pagkakatawang tao ng Diyos, hindi actually pag bumaba, ang intention ng Diyos, itaas tayo. Because when the Word became flesh, God remained God, yet man, anong nangyari sa tao? He was able to share somehow with the unchangeableness of God. Not these divine attributes of unchangeableness, because that would make
God, yung tao na Diyos, essentially, hindi ang essence ang na-communicate, but through the incarnation, ang flesh na incorporate daw with the divine nature, and so we become partakers of this divine blessing by virtue of our union with Christ. In other words, ang tao na isang uod lamang, galing sa alabok, magkakaroon ngayon ng features na hindi siya nagkaroon before. Ang isip lang natin sa incarnation ay ang Diyos remaining what He was, becoming what He was not. May nadagdag sa Diyos, puro sa Diyos. Pero totoo ang incarnation, nagkaroon tayo ng mas marami na hindi tayo meron dati. Tayo ay makasalanan, tayo ay limited, but what happened when the incarnation happened? From corruption now and decay, we will now be clothed with incorruption. Magiging partakers na tayo ngayon ng mga bagay na ang Diyos lamang noon ang meron. Yung incorruption, yung holiness, yung righteousness, na tanging sa Diyos lamang nakikita, suddenly ngayon, meron tayo, but not yung essence ng kanyang pagka-Diyos, but the effects of those things. In the words of Samuel G. Parkinson, the incarnation is not actually more about God being unchangeable, becoming changeable through the incarnation, but that man be incorporated into unchangeableness, all made possible through the incarnation. Let me just quickly explain that. Ang sabi ni Sam Parkinson, hindi yung ang Diyos ma-incorporate siya sa changeableness mula sa pagiging changeable. Actually, ang incarnation is more on us from changeable, magiging unchangeable, because we will be confirmed to eternal life at forever na tayo, for life forever na tayong banal. How? By becoming God ourselves? No. Through the participation in the divine life and nature. This is the most misunderstood doctrine of theosis. Paano hindi makaka-misunderstand? Yung word ba naman, theosis? Ang word kasi na theosis, ang ibig sabihin is the divinization of man. Deification. So pag binanggit mo yung theosis sa tao, ang isipin niya, ang tao magiging Diyos. Pag sinabi mong tao magiging Diyos, syempre mali yun. Sa unang tingin, heresy siya. Pero ang ibig sabihin ng ating mga careful early church fathers na mas theological kaysa sa atin, they know what they were saying. They thought na ang incarnation's purpose is not only to forgive you for your sins. Ang pinaka-purpose daw ng incarnation, hindi lang patawarin ka sa kasalanan mo, but that ang Diyos manahan siya sa iyo so that ma-unite ang humanity with God at ma-raise ang tao mula sa death and sin to a life that participates in the divine nature. Explicitly nilang sinasabi that man is not made partaker of divine essence, but by merely divine participation. Hindi siya talaga nagiging Diyos ang tao because of the creator-creature distinction, but the thinkers of the earlier times, they were so appreciative of that divine purpose of the incarnation. They were willing to use yung controversial language just to emphasize that in God becoming flesh, there was no actually subtraction. There was no diminishing or actual emptying. It was actually an addition, a raising, an elevation, a participation. Alam nyo, kay Christ sa kanyang pagkakatawang tao when He became flesh, He picked us up. He gave us those things that rightly belongs to Him. Eternal life, righteousness, holiness, goodness, power. Therefore, ang term na theosis ngayon, ang tamang interpretation ng theosis na deification is actually ang equivalent na evangelical word nito ay sanctification. Na kapag nagkakaroon tayo ng communion with God, nasa-sanctify tayo, natatransform tayo from glory to glory. At yung incorruptibility ng Diyos na kukuha natin and many other things acquired by the virtue of union with Christ. Pastor, di ba tayo dapat maging afraid in using the word theosis? Hindi, kasi si Peter mismo sinabi niya sa 2 Peter 1:4 that you may become partakers of the divine nature. Sabi niya, maging partakers kayo ng divine nature. Magkakaroon tayo ng bagay na wala sa atin. Kaya si Athanasius, na champion natin sa Trinity, he was famous in saying this
Bombshell! Sabi ni Athanasius, God became man so that man might become God. Hindi niya ibig sabihin na magiging actual siyang Diyos. Yung tao na sa kanyang kasalanan, puro karupukan, puro kasalanan, puro decay, puro corruption, bigla siya ngayon magkakaroon ng incorruption, righteousness, love, mercy, grace, those things na meron ng Diyos. Not divine essence, but divine participation. Sinundan ito ni Irenaeus, if the Word has been made man, it is so that man may be made gods. Mga kapatid, kapag nandito ka sa worship, di mo napapansin, minsan naiinip ka, pero nangyayari pala sa'yo, nagkakaroon ka ng communion sa Diyos, yung kaluluwa mo, nabababad sa presensya ng Diyos through the ministry of the Word and sacrament, nasa-sanctify yung kaluluwa mo. Yun yung word natin, evangelicals eh. Pero yung mga early Christians, ang language nila is nagkakaroon ng theosis. Napapabanal ka. Just look at yourself. When I was converted, alam nyo, palamura ako. That was the typical Kapampangan. But the more na na-base ako sa worship, sa presensya ng Diyos, nasa-sanctify, parang yung nangyari sa transfiguration, nagkakaroon ng transformation from glory to glory. Kahit minsan naisip mo hindi ka nabibless ng Lord's Day, but indeed, your heart was really into it. Nagko-commune ka sa Diyos. Whether anuman ang gamiting sermon or anuman ang mangyari, the Lord is ministering to you sa bagay na ito. This is such a great blessing. And I hope na i-aim natin lagi ito. As I end, I cannot continue anymore. I'm sorry, I have more than 5,000 words sa sermon na ito. I have to continue na lang sa susunod. I cannot preempt yung verses 16 to 18 because doon ginamit yung word na exegesis. The Son is the expositor of the Father. I have to have an extended sermon doon. Gusto kong hamunin kayo. You don't feel lagi na kayo ay nagkakaroon ng communion with God. But now, in the new covenant, that is the reality. At yun yung truth. Yun yung truth na sinasaksak ng Lord's Supper. The body of Christ is here. The blood of Christ is with us. The Word of God, the Spirit of God dwells with His people as our down payment. The Son is with us. This is the reality. Hayaan mo na yung kaluluwa mo mag-commune sa Diyos. Hayaan mo yung liwanag ng Panginoon paliwanagin ang kaluluwa mo. And try to see who you will be as you approach yung day ng glorification mo. You will be according sa 2 Corinthians 3:18, you'll be transformed from glory to glory. Aim for the communion mo sa Diyos. Aim for the communion with the Trinity. Na ngayon, imbes na ikaw ay mangingisay, ikaw ay mapagpapala. Kung wala ka kay Jesucristo, ito ang pagkakataon mo na lumapit. Hindi ka lalapit para mamatay, lalapit ka para mabuhay. Ang Panginoong Yesus lang sa kanyang new covenant blessings, mararanasan ng mga pambihirang pagpapalang ito. Kaya mga kapatid, tayo nawa ay make sure, sampalatayanan mo si Kristo ngayon, o kaya naman, i-make sure mo, nakipag-commune ka sa iyong Savior. Nanalangin ka, inisip mo siya, winorship mo siya. Kumanta ka para sa Kanya. Manalangin ka para sa Kanya. I-commune mo yung kaluluwa mo hanggang maging knitted yung kaluluwa mo because that is theosis. That is divine participation. Let us pray. Father, thank you for this message. How many times na napakababaw ng tingin namin sa worship. But yet, the Shekinah glory is with us through the Son. O Lord, hindi ko na surface lang ang nakaya kong hukayin. And your servant thought na may expound yung buong
14 to 18, but you see, Lord, hanggang verse 14 lang ang na-expound. Yung word na dwelling place, it's such a precious word for us. Father, thank you na meron kaming ganito. At nawa, awitin namin ngayon ito as we have yung aming challenge and aming response, the dwelling place of God. Magkaroon kami ng ganitong realization na i-aim namin at magkaroon kami ng appreciation sa iyong new covenant blessings that you have given us the greatest of all blessings, and that is to commune with you. That is what we truly need, ang mga kaluluwa naming makasalanan. Si Christ. We need to see Christ in His full glory. Thank you, Panginoon, sa bagay na ito. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Is it okay? Kaya natin yung the dwelling place of God?